Sa nakaaway ko sa road rage, humingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Na dahil po sa aking pagkakabugbog, nawala na po ako sa aking sarili dahil masakit na po yung nararamdaman ko eh. Paano nagot sa lahat sir? Paano nagot sa'yo? Nagmamadali lang naman po talaga ako nun, sir, kasi naka-start po ako. Okay. Sila lang po itong nagbigay ng komosyon po na humingi na po ako sa kanila ng paunmanin, humingi po ako ng paunmanin. Yung isa pong naka-helmet po talaga masyado pong mainit talaga eh. Sabi ko sa kanya, tayo, huwag ka masyado mainit. Marahil ay alam na alam nyo na ang isyong ito, ang pangyayaring road rage na sobra naman talaga nag-trending at maraming tao ang natuwa sa ginawa nung namaril at marami rin naman ang nainis. Kaya't hati at iba-iba ang opinyon ng mga tao dito. Pero alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ganyan na ganyan din ang ugali ko dati. Nung ako ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Konting mga issue lang na ganyan ay sobrang init na agad ng ulo. Pagdating sa kalsada, masingitan ka lang ng konti. Akala mo kung anong gulo na ang gustong hanapin. Mag-overtake agad. Ikakat yung mga sumingit at maghahamon ng away, bababa sa sasakyan, pati mga bus driver ay pinapatulang ko nung ako ay hindi pa mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Biyaya na lamang ng Panginoon na ako ay hindi nagdadala ng baril at wala ring baril pagdating sa sasakyan, kaya't hindi ko naisip ang mga ganyang bagay dahil hindi ko alam kung meron akong baril noong mga panahon na yon ay baka nagawa ko na rin ang mga ganyang bagay o di kaya sa akin din naman ginawa yun dahil ang ugali ko ay napakainit ng ulo pagdating sa kalye. At yan ang napakahirap na kalaban ng iyong sarili mga kaibigan, mga kapatid. Yung wala kang pagpipigil sa sarili at darating na lang sa punto na pag nagawa mo na ang bagay na yun, tsaka mo marirealize bakit ko ginawa yun. Nasa huli na ang pagsisisi mo, mag-iisip ka, pero huli na ang lahat, nangyari na. Kaya't hindi po talaga madali magkaroon ng ugaling mainitin ng ulo. Dahil konting bagay lang, konting sitwasyon lang, konting issue lang, magti-trigger na agad ang init ng ulo mo at nawawalan ka na ng kontrol sa sarili mo at magagawa mo na ang mga bagay na hindi mo naman dapat gawin. At bigla na lang magsisisi ka dahil nagawa mo na ang bagay na ito. Tulad na lamang sa napanood natin sa video na yan. Yes, nanghihingi siya ng apology doon sa nagawa niya. Pero ang problema, nandyan na siya sa loob ng rehas. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang pagkakaroon ng ugaling mainitin ng ulo ay hindi yan magdadala sa inyo sa magandang kinabukasan. At marahil pa, yan pa ang ikapapahamak ng isang tao. Dahil it's either ikaw ang bumaril o di kaya naman ikaw ang barilin sa pagkakaroon mo ng ganyang ugali. Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Yan po talaga ang maidudulot ng isang taong walang pagpipigil sa sarili at lagi na lang mainit ang ulo. Dadalin ka lang yan sa kasamaan at walang maidudulot yan na maganda sa'yo. Walang magandang resultang ihahatid yan sa iyong buhay. Sisirain ka lang yan at yan pa ang ikapapahamak mo. Dalawang sitwasyon. Kung pareho silang nagpigil sa kanilang galit, walang mangyayaring ganyan. Una doon sa may Fortuner. Kung siya ay hindi na lang bumaba at nagpigil ng kanyang galit at hinayaan na lang niya ang mga motoristang ito, hindi na sana siya makakapamaril pa at hindi niya rin madadamay yung kasama niya na nabaril niya rin. At hindi niya rin sana mararanasan ang pagkakulong. At wala nang mangyayaring ganyan. Wala na sanang babagabag sa kanyang damdamin. Pangalawang sitwasyon, doon naman sa mga motorista na mga maiinit din ang ulo na nakita naman natin sa bidyong nagtrending. Silang dalawa ay nagtutulungan pa doon sa isang driver ng Fortuner. Kung sila ay nagpigil ng puot at kanilang galit doon sa Fortuner na nagdadrive, ay wala na sanang mangyayaring ganyan. Hindi na sana mababaril yung isang motorista. At hindi na sana madadamay pa yung iba pa. Malaya sana silang nakakapagmotor pa.
kung hindi na nila inintindi at inuna yung nararamdaman ng puso nila na galit at mas inuna nila ang pagpapakumbaba at pasensya sa kanilang sarili. Nakita nyo kung gaano kalinaw ang bersikulo na sinabi at binasa natin na ang galit wala talagang idudulot na mabutihan kundi yan lamang ang maghahatid sa iyo sa kapahamakan. Kahit na sabihin natin sino pa ang nauna sa kanilang dalawa, pero kung meron kang pusong mapagpakumbaba at hahayaan mo na lang na hindi mangibabaw ang galit mo sa iyong sarili, ay wala nang mangyayaring ganyan. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, yung dating laging nangingibabaw ang puot at galit sa akin sa mga ganyang pagkakataon, simula nung ako ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang biyaya, ay hindi na ako nagiging ganyan pagdating sa kalsada. Nakokontrol ko na ang aking temper, ang aking temperance, ang aking puot at ang galit ay hindi na ganun nagtitrigger sa akin. Kaya tunay na mangyayari lang ang pagkabagong ganyan kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo at susundin mo ang kanyang mga salita. Kaya't yan nawa ang magbigay aral sa ating buhay. Yung mga ganyang sitwasyon, yung mga ganyan na papanood natin, maraming mensahe yan mga kaibigan, mga kapatid. At isa ding mensahe yan upang kilalanin mo na ang Panginoong Jesucristo habang may pagkakataon pa at kaya mo pa at may lakas ka pa. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.